sa barko na hindi talagang welding mo talaga kailangan maayos, no? So ang masaklap pa dahil ano man siya yung mahina na sa trabaho, medyo may kagulang din. Magulang ba, no? So yun, chief engineer. Ay kami chief engineer, palagi man kaming naglalaro ng kuan, ng table tennis. Sabi ko kay chief engineer, Chip, kung pauwiin natin si Peter na isa, mamaya, yung papalit, ganun din. So, ang gawin natin, mayroon man siyang pinagpaaral, siyang inasahan sa pamilya niya. No? Tiyagaan na lang natin to, ilang buwan na lang yan 3 months. 3 months na lang yan So, yun, nakasurvive si Peter. Hindi siya napauwi. Pero karamihan talaga, pag mahina yung hinang ninyo, talagang yan. No? Pauwiin kayo. Kasi hindi basta-basta na wielding ka tapos pag once pumasok kayo ng responsibilidad na Peter, ng position sa barko, ay talagang ipakita ninyo na talagang kumbaga kayo yung the specialist sa barko. Tandaan niyo sinasabi ko. Hindi kaya ng engineer, kayo ang titira dyan. Marami na akong experience. Engineer umaayaw. Di na kaya yan, Peter ang kakana. No? Kaya hindi basta-basta ang Peter. Welding lang, hindi. All around kayo dyan. Kayo yung the specialist sa barko. No? Kaya wag niyong baliwalain yung training niyo dito, no? Lalo na sa machining, Kasi may mga parts na sensitive, no? Lalo na yung mga impeller ng mga bomba, no? Nasira. Bibuild upan mo ngayon yan. So, bibuild upan mo ngayon, brass man yan. So, igagasweld mo yan. Yung shafting niya, no? Yung butas, luwag na, bibuild upan mo ngayon. Tapos, imamasin mo yan. So, may ano pa yan, may key pa yan. May key man yan. So, paano mo gagawin ngayon yan? Kaya, diskartihan mo ngayon yan. Sir Boy, good morning, Sir Boy. Ato tataod-taod, Kaya, yung training nyo dito, huwag nyo baliwalain. Kasi may mga trainees pa tayo, nandyan pa sa Maynila, sipa-sipa pa ng lata. No? Dahil, baliwala man yung nila dito. Imagine, mag-aral ka ng 4 years. 4 years, pabalik-balik ka sa school. Marine or base empty man yan. Samantalang ito, 3 months lang. No? Malaki ang tsansa nyo makasampa ng barko. Kaya huwag nyo baliwalain yung training nito. Tamo, mayroon tayong bago dyan. Tulog pa, no? Si Juan. Bagong dating natin. Kaya, hindi basta-basta. Sabihin mo, welding lang, welding. Hindi yan. Pakita mo talaga na maayos yung hinang mo. Hindi pwede yan na training mo na sabihin mo, makasampa man ako dito. Makasampa ka nga ng barko. Pero ang problema, kung hindi ka magustuhan doon ng mga opisyal mo, pwede kang pauwiin. Hindi manghihinayang yang company. Hindi manghihinayang na pauwiin kayo. Hindi manghinayang. Marami ng mga Peter na bulyaso dyan, uwi. Dahil hindi marunong. Maliban sa hindi pa marunong, magaling pang sumagot, patay na. Yung sagot ba na pabalabag? Pag pinagalitan kayo doon, huwag na kayong sasagot pa na kasi hindi kayo papagalitan kung hindi nyo mali yan. Tandaan nyo yan. Ikaw na pagalitan kung hindi mali yung ginagawa mo. Mali yan, ibig sabihin, ayaw ng opisyal mo na magkamali ka dahil mas magastos yan, malaking damage sa parts na gagawin mo. Tapos sumasagot ka pa, next port, wala na, mayroon ka ng ticket. Masaklapan yan kasi hindi ka man sabihin na, mag-prepare ka, wala. Pagdating mo sa Puerto, yung araw na yon, saka ka rin sabihin, prepare ka na, pack up your things. Yun ang dyan. Minsan, hindi ka na papababain sa engine room. Hindi ka na pababain. Alam mo na, pag hindi ka na pinababa, ibig sabihin, ayaw na sa'yo. Ibig sabihin, mayroon ka ng ticket pagdating sa puerto.
Ha? Tanong nyo kung bakit ayaw kayo pababain. Oo. Tanong nyo. Oh. Bakit ayaw kayong pababain? Kaya, ano? Jasper. Bakit ang hinan, sir? Maliban doon. Bakit kaya? Pauwiin nyo na. Waiting pagi na. Oh. Kasi man daw po, sir. Oh, yan ang ano dyan. Baka magsabotahe ka pa doon sa engine room. Kaya, pag initan ka, 1 week, hindi ka na pababain doon sa ano. Kain, tulog ka na lang doon sa ano mo. Ha? Pag ganyan ang ginawa sa inyo, alam mo na ang gagawin mo. Be prepare na. Kasi uwi na yan pagdating sa Puerto. Pero pag maayos yung trabaho mo, magaling ka sa hinang, magaling pa sa pakisama, masipag ka pa, wala yan. Extend pa. Mayroon pang official na hindi ka sabihin lang, ayos na Pit, nag-request na. Yun pala, hindi nag-request, hindi nagpadala ng email doon sa opisina dahil gusto kang makasama. Ha? Pag kinausap kayo na mag-extend ka, ibig sabihin nagustuhan ka ng mga amo mo doon. Mga bossing. So, extendan mo ilang months. O, 3 months. Ha? Halimbawa, naka 8 months ka. So, pwede kang mag-extend up to 3 months. Kasi maximum yan, 11 months lang. Hindi ka nalalagpas ng 12 months. Bawal na yan sa MLC. Ano ba yung MLC? Maritime Labor? No? Diba? Oo. Pero pag pinauwi ka, tapos ang masaklap, kasi, tira mo na ako, Sir Pida. Sa barko kasi, no, ano na to, napicturean ninyo to, no? Sa barko kasi, ang provisionary ninyo, mga Peter, is 1 to 3 months. Okay? Ito yung, provisionary mo. Ibig sabihin, kumbaga, yan yung time period na tinistingan ka. Pag hindi ka papasa dito, ibig sabihin, wala ka, uwi ka. Diba? 3 months lang. Ngayon, 4 to 6 months na naman. Ibig sabihin, ayos ka na dito, 4 to 6 months, no? 4 to 6 months, ayos na. 4 to 6 months. So, kumpiyansa ka na kasi ayos na yung ano mo eh. Ayos na, nakalingkawas ka na dito sa Bisaya pa, ano pa, kung sa Tagalog, ano ba sa Tagalog? Nakalagpas ka na, So, dito ka naman ngayon sa 6 to 9 months. Dapat kung ano yung performance mo pinakita simula nung sumampa ka sa barko, dapat lalo mo pang ipa-improve up to 9 months. Habang tumatagal kayo sa barko, dapat lalo kayong magsipag. Or habang tumatagal kayo sa company, lalo kayong magsipag. Yan ang sikreto ko. Kasi kung karamihan, dito na dadali sa 6 to 9 months. Sipag dito, up to 6 months. Pagdating, wala na. 7 to 8, 9, tago-tago na. Patay na. Dapat i-maintain ninyo yung performance nyo. Kung ano yung pag-umpisa pa lang, 1 month up to 3 months, lalo ninyong gagalingan. Ika nga, lalong sisipagan. Huwag kayong patamad-tamad. Kasi ang nakasalalay dyan, yung next. Anong nakasalay dito? Yung next contract mo, pare, nandito na sa sunod. Next contract. Sabihin, ayos naman ako. Sabi ni Sir, hanggang next contract lang yung ayos na performance ko. Pang-third contract mo, pag hindi ka mag-ayos-ayos, sipa-sipa ka naman lata doon sa kalaw. Kailangan, umpisa pa lang ng sampa mo hanggang pag-retire mo, gawin mo yung pinaka-the best na performance mo on board.
Walang kapoy-kapoy, walang sabihin na puyat-puyat, wala yan. Ha? Isip mo lang yan. Kaya yan ang maipapayo ko sa inyo. Ha? Dito pa lang sa training natin, 1 to 3 months, tapos papatay-patay kayo. Aw. Tandaan niyo, hindi ko kayo bibigyan ng eksakto na COA at saka pag wala kayong hindi maganda yung ninyo, record performance. Hindi. Kasi sisirain niyo ako. Okay, hello? Natin mo. Ha? Kaya wag niyong baliwalain tong training dito, guys. Dahil ito yung magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan sa pamilya niyo someday. Focus. Focus, hindi yung nagwi-welding kayo dyan. Marami namang welding rod. Anak ng tipaklong kayo. Dapat every single welding rod, bigyan nyo ng halaga yan. Dahil yung isang kapiranggot na welding rod, kaya nyong bibili ng ilang kilong bigas dyan. Bakit alam ko yan? Dyan ako galing sa talyer. Namumulot ako ng putol-putol na mga welding rod na yan. Tapos dito, itatapon nyo lang. Ganon din doon sa kabila. Welding school. Pinagalitan ko yung mga buang-buang doon. Ganon din kayo sa barko. Sabi nyo, marami mga welding rod. Hindi kayo ang bumibili dyan. Pag tayo ang materials na hindi tayo ang bumibili, pag-ingatan natin yan, bigyan natin ng halaga. Ilagay natin sa kukutin natin na someday kayo na rin ang may-ari ng business, talyer o ano man yan. Marunong kayo magtipid, marunong kayo mag-recycle. Diba? Sabihin mo, marami mang welding rod, sir, sa barko. Anong maraming welding rod? Mayroon ka bang biniling piso dyan? Kung baliktarin natin, kayo yung may-ari ng company. Saulain nyo yung mga gamit sa barko. Anong maramdaman ninyo? Yung isang cotton gloves, ilang months mo yan? Mayroon kaming barko niyan, Isang welding gloves na tawag niyan, yung cotton, isang buwan mo yan. Gagamitin. Yung cotton ba? Na panggas welding nyo dyan, isang buwan mo yan. Yung welding gloves mo, 3 months mong gagamitin yan. O ngayon, pag wala kang na yan, anong gagawin mo? Hindi ka naman magpadala yung supply, minsan swerte na sa 10 months mo kung mag-request ka, first 2 months mo, kung darating yung requisition mo. May mga agency na sobrang tipid talaga sa mga PPE at saka materials, consumable. Kaya yung mga goggles, pag sampan nyo pa lang sa barko, magdala na kaagad kayo ng goggles ninyo na pangmasining ninyo. Kasi proteksyon nyo sa mata yan. Magdala kayo ilang piraso. Magkano lang yan? 75 pesos isang piraso yan. Dala kayo ng 4 na piraso. Good for 10 months na yan. Paano? Pag ang mga goggles, itapon-tapon lang. Kahit saan-saan lang yan. Dapat maglagay kayo ng tali. Nakikita nyo yung nag-demo ako ng machining sa barko? Mayroong tali yung itong goggles mo. Nakabita yan sa katawan mo 8 oras or 12 oras. Dito sa offshore, 12 hours yan nandyan nakasabit. Kasi protection mo yan. May nakadaan ka nang nag-grind. So, anong gagawin mo? Babalik ka pa doon sa welding workshop mo para kukunin yung goggles mo? Hindi na. Kaya mayroon kayo nakasabit, magbili kayo ng yung yung mayroong tali na diyan sa mga tindahan. No? Ganun din kayo sa machining pala, Mag-ano na kayo doon ng mga goggles. No? Mas maganda kayo ang bibili ng nyo doon, goggles. Kasi pag bibigyan, dati nagbibigay ako, tinatapon lang doon sa gilid-gilid. Ang free natin dito na yung lang ninyo, coverall at saka safety shoes. Bili nga kayo ng Red Horse. Ayan pang goggles, isang piraso na protection sa mata ninyo. Andun, mga goggles, nagkalat-kalat lang. Yung kulay blue natin dito, Sir Fred. Kita ko doon, pakalat-kalat lang. Saka yung cotton glove, sir, ilalang iwanan kung saan-saan. Wala. Hindi pa nalabhan. Sa amin sa barko, nilaban ko yan. Nilalabhan yan. Sa amin, sa niyan? Kasi hindi mo man pwede ilagay sa dryer yan kasi sisikip man yan. Tinatalian ko ng tie wire yan, pahila sa barko. Tie wire.